do, no. So ngayon, no, marami sa atin, no, mga tao, no, na lalapit lamang sa ating Panginoon, no, na nag-aakala, no, sa inaakala kasi, no, na masaya ang buhay dito sa pagiging sumusunod sa ating Panginoon, no, sa ating Panginoon si Kristo, no. Marami mga tao, no, na susunod sila kasi masaya ang buhay dito, hindi na darana sa mga maraming problema, yung mga financial or anuman, or hindi na sila makaranas nun, o lahat ng mga paghihirap o pagsubok, no. Yun yung inaakala ng iba, no. Gusto ko malaman nyo, no, na sa oras na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Kristo, ay kailangan ihanda mo yung sarili mo, kasi ang dadaanan mo ay puro na tinik, yung daan ay puro tinik or maraming tinik, no. Maraming pagsubok na kaliwa kanan yung aatake sa iyo. War yan, no. Gira, spiritual battle, no, against Satan, no, between you and Satan. So ang kailangan natin is to be still, no. Kailangan magiging matibay tayo, isuot natin yung full armor of God, no, na nakasulat dito according dito sa sulat ni Apostol Paul dito sa taga-Episo, no. Ang sabi kasi sa ating Panginoon, no, na sa oras na susunod tayo ay papasanin natin yung cross, no. Papasanin natin yung cross at susunod tayo sa ating Panginoon. So pamamagitan na sinasabi na natin cross, paghihirap yan, mga pagsubok, paghihirap. Dadaan tayo sa pinakamahirap na pagsubok upang tayo ay makapasok sa karya ng langit. Kasi ang pagpasok sa karya ng langit ay hindi basta-basta, no, na mapasok mo agad na basta-basta or madali. Dadaan ka muna sa pinakamahirap bago mo ito makamit, no. Parang gaya lang sa mga ubang mga istorya, no, or mga telenovela ba, no, na bago ka magiging successful sa isang bagay, dadaan ka sa pinakamahirap na pagsubok. So huwag kayong magpapalin lang sa mga bagay, no, or mga distract sa mga investment or mga negosyo na magtayo ka negosyo to earn money, ganito, ganyan, no. Tapos sasabayan mo ng Panginoon, no, walang problema yan, no, ganon. Pero kailangan talaga is full po yung natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, no. Kasi sa oras na susunod tayo sa ating Panginoon sa Kristo, susubukin ka na. Hindi ang Panginoon susubok sa iyo, kundi si Satanas. Kagaya nung nangyayari kay Job, di ba? Sino yung nagsubok sa kanya, di ba? Si Satanas. Sinubok siya ng namatay yung mga anak niya, lahat ng mga ari-arian niya o mga hayop niya naubos, no. Pero nanatili pa rin siya hanggang sa dulo, no. Sa gitna ng kanyang sa kanyang paghihirap. So ganito ang mangyayari sa atin, susubukin tayo kung hanggang saan talaga tayo. So ito lagi natin tatandaan, no, na sinasabi dito sa ating kasulatan, no, na when we are weak, no, He is strong, no. Malakas ang ating Panginoon sa oras na tayo ay weak, kasi ang Diyos ay gagalaw sa atin pag tayo ay mahigpit pa rin, no, nakakapit sa ating Panginoon at mananampalataya. Ang Diyos ay hindi po mangiiwan sa atin, gaya ng sinasabi niya, no, na I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan o pababayaan, no. Yun yung utos, yun yung pangako ng ating Panginoon sa atin, no, upang tayo ay magiging mga anak niya, gaya ng sinasabi niya, no, na ikaw ay magiging anak ko at ako ay magiging ama mo, no. So kailangan pagsikapan natin, no, na makapasok sa karya ng langit, kasi dito sa mundong ito maraming bagay, no, na dadaanan natin na pagsubok. Huwag kang mag-expect, no, na hayahay or mga relax or magandang buhay. Dadaan ka sa maraming pagsubok niyan. Kailangan ready ka. Huwag kang gumaya sa iba, no, na minsan makikita mo yung iba. Bakit itong mga taong ito, yung mayaman na hindi man lang naghihirap o dumadaan sa maghihirap or nagtitiis o daming problema, hindi. Parang tuloy-tuloy lang yung buhay nila or continue. Huwag mong gagayahin yung mga tao na yan, kasi hindi mo alam kung anong dulo ang naghihintay sa kanila. Hindi mo alam kung anong kaparusahan ang naghihintay sa kanila, sa mga ganyang tao na masyadong aliw sa mga bagay sa mundong ito, na temporary lamang, no, na kumbaga para kang isang bata, no, na inaliw ka lang ng isang laruan ba, na gano'n, na naaliw ka naman sa isang laruan pero hindi mo alam kung anong kabayaran nun o resulta nun, no. So hindi tayo maging gano'n. Huwag tayo maging ganon. Kailangan nakapokus yung mga mata natin to Christ. Yung mga paningin natin, yung puso natin nakapokus sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi sa mga bagay. Huwag mong ilingon yung mata mo sa kaliwa o sa kanan, kasi yung sa kaliwa at kanan, distraction yan. At saka temptation. I-focus mo yung puso mo at saka mata mo doon sa ating Panginoon sa Kristo. Spiritual eyes, hindi yung physical na mata natin. Kasi ang physical na mata natin is nakikita lang sa mga bagay na ito. Pero
maaari din makakita itong mga bagay na kumukonekta din sa ating isipan at puso, no, sa pamamagitan ng mga bagay na makikita natin kumukonekta sa ating mga puso at isip. Yun yung mga bagay na minsan na naliligaw tayo, napalayo tayo sa ating Panginoon, na off track tayo, kumbaga napalayo tayo sa ating Panginoon. Ito yung daan natin, unti-unti tayong lumalayo o lumilihis sa iba, no. So kailangan mananatili tayo pa rin, no, daan, no, daan sa pinadaanan sa atin ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo naka-off track, no. Kailangan patuloy pa rin tayo na nakapokus sa Kanya. Huwag kang lumingon sa kaliwa o huwag kang lumingon sa kanan. Focus lang sa Kanya. Kasi ang bawat ganito mga bagay, no, ay may gantimpala yan na naghihintay, na inilaan ng ating Panginoong Kristo. Gaya na sinabi niya, no, na crown of life. Kung kaya natin, no, kung mapanalunan natin itong buhay na ito, no, makapasok tayo, or yung faith natin, no, panghawakan natin hanggang sa kamatayan, hanggang yung paniniwala natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, hawakan natin ito hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan, then bibigyan tayo ng crown of life. Yun yung sabi niya, hindi yan sabi ko, no. Yun yung pangako ng ating Panginoong Kristo, Hesus Kristo, no, na crown of life na ibibigay niya sa mga tao, no, na patuloy na humahawak sa pananampalataya hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan, taliwat, kahit na sa gitna ng maraming mga problema or kasakit or mga pagsubok na dinadaanan ng isang tao dito sa mundong ito. Naghihirap siya kasi dito, no, sa mundong ito, pag hindi ka bilong sa mundong ito, itatakwil ka. Pag sumusunod ka sa ating Panginoong Kristo, itatakwil ka. Pag ikaw ay hindi ka kumakaibigan sa mundong ito, itatakwil ka. Wala kang kaibigan. Wala kang ibang pagkatiwalaan dito sa mundong ito, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Even yung mga tao na nasa simbahan, hindi mo masasabi na sila ay tunay na kaibigan. Kasi may mga tao dyan, no, na ginagamit din ni Satanas, no, to destroy you. Mga tao, no, na nagpapanggap, no, ng mga Kristiyano, pero inwardly, lobo. Mga tao pala ni Satanas. So wala kang mapagkatiwalaan dito, kundi focus lang yung mata at puso mo sa ating Panginoong Kristo. Huwag lang yung sa mga bagay na yun, kahit sa mga tao, kahit sa pamilya mo. Yun yung utos ng ating Panginoong Kristo. Kahit sa pamilya mo, kahit sa asawa mo, huwag kang magtiwala. Focus ka lang sa ating Panginoon. Yun yung sabi ng ating Panginoon. Focus ka lamang sa Kanya. Kung sa pamilya mo or asawa mo, yung sabi niya, kailangan kumaari, hindi tayo kailangan huwag tayo maniwala din sa mga sinasabi, nakapokus na sa Panginoon. How much more sa mga tao na yan na hindi natin kilala, no? So kailangan nakapokus yung isipan at puso natin, kasi yung sabi ng ating Panginoon, kahit sa pamilya mo, huwag ka maniwala sa Kanya. Yun yung sabi ng, no, kasi maaaring magsalita sila na masama against sa iyo, or hindi mo alam, no, na siyang dahilan, no, na madadown ka. Walang iba, no, na magpapataas sa atin kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya lang yung ipokus natin, yung puso at isip natin at mata natin, doon nakapokus sa Kanya. Yun yung ginagawa ko, no. May pamilya ako, sinusuportahan ko yun sa mga bagay na ganito, pero yung puso at isip ko hindi nakalaan sa kanila, kundi nakapokus dun sa Panginoong Kristo, kasi siya lamang yung mapagkatiwalaan sa buhay na ito. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Sa gitna ng kahirapan, maraming pagsubok, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung asawa mo, tutulong din yun na mag-respect, na iangat ka, i-encourage ka. Pero tingnan mo, sa panahon ni Job, kahit yung asawa ni Job, no, na panahon ng nasa kagipitan o sa gitna ng problema at kasakit ni Job, kahit yung asawa niya, sabi niya, no, na i-curse mo yung Panginoon dahil sa mga ginagawa sa iyo or nangyayari sa iyo. Tingnan mo, kahit asawa niya, no, lumayo na. So kailangan tayo nakapokus sa ating Panginoon. Kahit asawa mo, lalayo yan sa oras ng kagipitan. Kaya ikaw, focus ka lang sa Panginoon. No? Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, no, ang sabi ng kasulatan, no, na believe in the Lord Jesus Christ, in you will be saved, you in your household. Kaya focus sa atong Panginoon. No, hanggang dito na lang. Maraming salamat. And God bless everyone. Amen.